Hello guys, so meron nga pala tayong ayusin na problema ng ating Mio Sporty. So dito pagka inaatras to sinabante, so malangit-ngit. So ang suspect natin ay itong huli ang gulong. So pagpasensyahan nyo na medyo madumi yung ating motor kasi nga nag-uulan ngayon dito. So tignan nyo iikot ko yung gulong sa ulian. Yun o. Pagka umaabante siya. So, suspected natin dito guys ay yung kanyang brake shoe. Ano? So, maingay yan guys lalo na pagka umaandar. So, ngayon bubuksan natin siya. Kailangan natin ng open range. So, yung size ng open range natin 23. Pero yung size ng nut nito guys ay 22. Mga 22 to. So, wala kasi tayong Pero, okay naman yung 23 mm. Pero mas maganda kung 22. Mas sakto doon sa nut. So, tatanggalin na muna natin yung ito. Tanggalin natin yung tornilyo para mahugot natin tong gulong palabas. So ito mga paps, possible na ito yung problema, madumi. So kailangan nating linisin. Ayan. So lilinisin natin para hindi na siya lumangit-ngit. Tapos itong brake shoe tatanggalin natin. So ganito lang pagtanggal yan. Possible na ito yung problema niya. Ito yung brake shoe. So makapal pa naman yung brake shoe natin mga paps. Madumi lang. So need na talaga nating i-maintenance para malinis na rin mga paps. So gagamitan natin siya mga paps ng degreaser. So ito yung binili natin na degreaser. So napakaganda nito at siguradong tanggal yung mga dirt dito sa ating brake shoe. Saka yung mga grasa. Sabihin mo na. Bibili. Ito nga pala guys yung gamit natin na rock degreaser. So kung gusto nyong umorder ng ganitong klaseng degreaser, ilalagay ko na lang dito sa video yung link. Oo. So dito mga paps, nilinis na rin natin yung gulong. Total binuksan naman na natin. Kasi nga tagulan ngayon dito kaya maputik yung daanan namin. So, ayan, nilinis ko na rin para gumanda at kumisig ulit yung motor natin. So, mga paps, napakaganda ng degreaser na ginamit natin. Siguradong tanggal yung mga grasa saka yung mga napudpud na brake shoe. So, dito binabrush natin maigi at siguradong tanggal na yung mga dumi. So, nilinis na rin natin yung gulong para gumanda yung ating mags. Ayun.
So ito na mga paps, so malinis na yung ating brake shoe, napakakapal pa at pwede pa nating ikabit dito mga paps. So ito na mga paps, so malinis na at pinupunasan natin kasi nga medyo basa pa. So pinapatuyo natin, so kita nyo naman wala nang dumi. So at dito guys, lalagyan natin siya ng konting langis para may play yung ating brake shoe pagka nilagay na natin. So konting lagay lang mga paps ay na. Tapos dito naman mga paps, ikakabit na natin yung brake shoe. So ito. Una nyo ikakabit yung pabilog bago dito sa may flat para hindi kayo mahirapan. Tapos nakakabit na rin dyan mga paps yung spring natin. So baba natin lang natin ng konti itong brake shoe para pumasok. So dito mga paps, ikakabit na natin yung gulong. Iaangat nyo tong kanyang tambutso para maipasok nyo ng maayos yung gulong natin mga paps. At isesentro nyo dun sa tornilyuhan. At ayun mga paps. So pagka hindi pumasok, iikot-ikot nyo na yung gulong para sumwak siya dun sa gear. So ganyan lang yung pagkabit ng ating gulong dito sa hulihan. So iikot-ikot nyo lang para sumwak siya dun sa gear niya at may kabit nyo ng maayos. So naikabit na natin, so hindi pa natin nalalak yung tornilyo niya dyan. So iikot natin, tignan nyo kung may tunog pa. So wala na, ayun o. Wala na yung tunog niya. So doon lang pala nanggagaling yung langit-ngit doon sa dumi ng ating brake pad. So pagka ganon, need talaga natin na i-cleaning. So na-cleaning natin, so wala na yung ingay nyo. Wala na kayong maririnig na langit-ngit. So goods na yung ating motor. So sana meron kayong natutunan sa ating konting tutorial sa pag-resolve ng problem ng ating mga motor.